Ayan, manalangin po tayo. Panginoong Yesus, kami po ay muling lumalapit, Lord, sa inyong harapan sa mga oras na ito. Patuloy nga, O Father God, na kami po ay nagpapakumbaba, umaasa sa inyo pong biyaya, sa inyo pong grasya na laging available sa amin, Lord God. We're praying for your protection, for your guidance to be upon us. At talagang ko, Father God, kung ano naman yung desires na aming mga puso sa mga oras na ito, Lord, I pray na katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Sa inyo, Lord God, ang paparit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 186, a harvest of generosity. Ang ating pong key verse, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Sabi po ng New Living Translation, "For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you." Sa Tagalog po, sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos daw ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. So this is very powerful, 'di ba? Ibig sabihin yung mga bagay na kakailanganin natin sa ating pagtatrabaho, kailangan natin resources that we needed, 'di ba? Sa ating pag-aaral. Sabi dito ang Lord yung nagbibigay. Pero even daw yung mga kinakain daw natin, Panginoon pa rin yung nagbibigay. Imagine, ibig sabihin, ang kailangan lang talaga natin is cooperation. Kailangan lang talaga natin ay pananampalataya, magtiwala sa Diyos. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng saganang inyong kabutihang loob. Ang ganda, no? So, ibig sabihin, yung Lord din nagbibigay ng seed at the same time, habang tinatanim daw natin yung binhi na ito, hindi natin namamalayan pero lumalago yung seed na yan. Pero sino yung nagpapalago? Yung ating Panginoon. At ang purpose for it to bear fruit na sabi dito, saganang sagana para magamit natin sa ating mga mabubuting gawa. So meaning to say, lahat ng bagay na kailangan natin for us to be generous, for us to serve the Lord wholeheartedly, passionately, ang Lord din yung nagbibigay. So kailangan lang po talaga natin na patuloy naman ng palatay at maniwala sa kanyang kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Sa atin pong introduction, in every season of life, God invites us to participate in His divine economy. Not one of scarcity, but of abundance and generosity. 'Di ba? So, ang Lord kasi hindi naman affected kung ano nangyayari sa economy ng bansa. Katulad ng Philippines, maring sabihin natin, third world country kasi tayo, down yung ating economy, meron tayong scarcity, 'di ba? Pero kay Lord, lahat po ay merong abundance, andun yung generosity. Just as farmer sows seed expecting a harvest, we are also called to sow acts of kindness, compassion, and giving, trusting that God will multiply what we offer. So ganun din, syempre hindi naman yung binasa natin na verse is literal lamang patungkol sa pagtatanim. Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng Lord, tayo din, magtanim tayo ng mga katangian, kabutihan na katulad ng ginagawa ng ating Panginoon, di ba? And then yung kindness, yung compassion, yung pagbibigay, di ba? Para yung Lord patuloy na i-multiply lahat ng goodness, lahat ng magagandang ginagawa po natin. Generosity is not just about finances. It's about the posture of the heart. Kasi minsan iniisip ng iba ay, paano ako magiging generous? Wala nga akong trabaho, wala nga akong source of income, nag-aaral pa lang ako. Or, ang dami ko pang kailangang bayaran, di ba? Ang dami kong responsibility. It's not only about finances. Pero ito po ipatungkol sa ating mga puso. The willingness to bless others. Kasi blessing others kasi it's not just about monetary. Yes, pwede kang mag-bless ng ibang tao sa pamamagitan ng pera, pero you can also bless others through prayers, 'di ba? Through being available for them, giving time to them. Hindi kasi lahat ng tao will always be available for each other, 'di ba? So giving time to other people is also a way for us to bless other people. And even our talents, diba? We do have a lot of skills, abilities, na we can also extend to share to other people as well. And of course, the faith to believe that God will provide. That yun yung inaasahan sa atin. Hindi lang tayo basta umati ng Bible study, nakikinig ng salita ng Diyos,
Ang gusto ng Lord, maging daluyin din tayo ng blessing to other people. Na kapag may nakikita kang tao na hopeless, nawawalan ng tiwala sa sarili, di ba? Nawawalan ng pananampalataya sa Panginoon, struggle sa kanyang finances, sa mga problema niya sa buhay, ikaw yung gagamitin ng Lord, di ba? For that person to be blessed. Sa atin pong background, ang nagsulat po noong binasa po natin na verse ay si Paul. At dito, sinulat niya to sa mga Korinto to encourage the church to complete their promise offering for the believers in Jerusalem. He uses agricultural imagery, seed, bread, and then harvest to illustrate how God's provision works. Kasi di ba minsan, mahirap talagang magtiwala kapag kita natin na kulang yung ating resources or nangangamba tayo sa future, 'di ba? So kaya napakahalaga talaga yung faith kasi faith is believing sa isang bagay na hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na it will happen. In Jewish tradition, giving to the poor was a sacred duty deeply tied to righteousness and covenant faithfulness. So, ganun yung kanilang tradition before. Kaya, very important sa kanila to give to the poor, diba, to the widow. Si Paul, he reframes generosity not as obligation, but as joyful participation in God's grace. Magkaiba yon. Kasi minsan, yung tao dahil naobliga lang gumagawa ng kabutihan, 'di ba? Napipilitan lamang. Pero dapat ginagawa mo 'yun na merong kaligayahan kasi alam mo na nakikibahagi ka sa tinanggap mong biyaya mula sa Panginoon. Kung gaano mo na-experience yung love, yung grace ng ating Panginoon, in the same way, gusto mo rin siyang extend to other people, thus becoming participant doon sa building ng kingdom here on earth. Yung Greek word for generosity also means blessing. Thus, giving is both a blessing we receive and a blessing we release. Ganun pala yun, no? So, nakakatanggap ka ng biyaya, ng pagpapala, pero yung pagpapala na yun, para lalo pang mag-multiply, gagamitin mo yun to bless other people as well. Kung yung biyaya mang yan ay time, talent, or treasures. 3 points na gusto kong ituro sa atin tonight. Number 1, the Lord God enables us to produce a great harvest. Ang example nito si Elijah and the widow of Sarephat sa 1 Kings chapter 17 verse 7 to 16. Despite her lack, the widow gave her last meal to Elijah. At anong ginawa ng Panginoon? The Lord God multiplied her flour and oil, and her obedience led to a harvest that sustained her household. So, ang truth dito, the Lord God doesn't ask us to give from abundance, but from faith. He provides seed and multiplies it. Alam niyo, ang ganda ng lesson dyan kasi babasahin natin later on. Hindi naman mayaman yung widow of Sarephat. Sabi nga dito, mamamatay na sila ng kanyang anak. Huling kain na lang nila yon. Pero out of faith nila, nung hiningi ni Elijah, sinunod niya, binigay niya pa rin kay Elijah. And the Lord God used Elijah to multiply yung flour at saka yung oil na meron sila. So, hindi sila naubusan ng flour at saka ng oil hanggang sa nagkaroon na uli ng tag-ulan. Kasi during that time, may great famine. Kasi nga, natutuyo na yung batis. Ito po yun, sabi ng 1 Kings 17:7 to 16. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Yan. Then, ang ginawa nga ng Lord, pinapunta niya si Elijah sa Sarepta. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo ron. Imagine, byuda pa talagang ginamit ng Lord, no? Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Alis ng babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kaperasong tinapay. Then yung sagot sa verse 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harin at islang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Imagine, no? Ang sitwasyon nila walang-wala. Ang meron na lang talaga sila, sabi ng verse, yung kaunting harin at isang patak na langis
namumulot ng panggatong, lulutuin nila yon, kakain sila for that night, and kinabukasan, wala na silang kakainin, mamamatay na yung mag-ina, di ba? Pero ano sinabi ni Elias? Naawa ba si Elias sa sitwasyon ng mag-ina? Hindi. Sabi ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babaeng utos na Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Ganda, no? So, ibig sabihin, andun talaga yung testing of faith. Hindi nagmula sa abundance. Kasi di ba pwede naman ang piliin ng Lord, yung mag-inang yon, marami yung ipon, marami yung natirang harina at saka lang ison ka pumunta, papakainin ka. Hindi. Ang pinili talaga ng Lord, yung walang-wala, para andun din yung testing ng faith nung mag-ina. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sitlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Yung point number 2 natin, we have been saved generously. So we give generously. Di ba alam natin yan? Yung pinambayad lamang naman po sa ating kaligtasan para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, dugo lamang naman po ng ating Panginoong Heso Kristo. So priceless po yun. Ganon ka-generous ang Lord na inoffer niya yung kanyang buhay para po sa atin. Ayan, mababasa po natin yung ating supporting verses sa Proverbs 11:24-26 at saka sa Luke chapter 6 verse 38. Basahin muna natin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ganda ng verse, no? It's a reminder for us to be generous. Si Jesus, nag-teach talaga siya about giving. Sabi doon, give and it will be given to you. Pressed down, shaken together, and running over. So generosity reflects the heart of the gospel. God gave His Son freely. We mirror that grace when we give. So we are recipients of divine generosity. Giving is simply our response to grace. Kaya naniniwala ko na magiging giver ka talaga eh. Magiging generous ka talaga kung genuinely mo rin naunawaan yung grace, yung pag-ibig ng Lord. Kasi it will come to you naturally, regardless of the resources that you have. Kasi nga naunawaan mo talaga yung gospel. Yung ating pong lesson number 3 is decide in your heart to give and God will provide. So hindi ito pilitan, 'di ba? Sabi nga ng Deuteronomy 15 verse 10, pahiramin niyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Gusto ng Lord, kung tayo ay maglilin ng money to someone, tutulong daw tayo, sabi doon, maluwag sa ating kalooban. And then the Lord will bless us. Minsan hindi na tayo nababayaran, hindi na nababalik sa atin yung kabutihan natin. Pero tandaan mo, ginawa mo yon for God. Sa 2 Corinthians 9:7-8, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, in your own decision. Maluwag sa ating loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos, walang question yan, napasaganain daw tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan. Ganda, no? Kasi ibig sabihin higit pa sa pangangailangan, yung basic needs natin. 'Di ba? Naisip lang natin pagkain, tubig, shelter, clothes. More than that, gusto mo rin ng milk tea? Gusto mo rin ng Starbucks? Gusto mo rin mag-travel? 'Di ba? Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pero tandaan mo, the Lord will bless you, even financially. Hindi lang for you to be just blessed. Pero para gamitin ka rin ng Lord to bless other people. 'Di ba? So yun po yung beauty ng blessing na nagagaling sa Lord. Doon sa Psalm 112 verse 9, the righteous person, they share freely and they give generously.
their good deeds will be remembered forever. So giving is not impulsive, it's intentional. Pag sinabi kasi impulsive, okay, parang naka-hype, o hype ngayon, magbibigay tayo. So bigayan, di ba? It has to be intentional. You decide it on your own. When we decide to give, the Lord God ensures we lack nothing. So it's a matter of trust talaga eh. Faith sa Panginoon. Generosity begins with a decision and provision follows obedience. Ganun pala yun, no? Yun yung formula. Siyempre, kailangan mag-decide ka muna for you to be generous. And then kapag ikaw ay naging generous na, siyempre the Lord will provide, 'di ba? Pero kailangan andun yung pagsunod mo sa kalooban ng Lord. For the Lord God to be able to provide what we needed. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya ay walang hanggan, buong karangalang siya itataas. Yun yung goal natin sa paggawa po natin ng kabutihan. So sa ating conclusion tonight, generosity is not a transaction. Pag sinabi kasing transaction, ay sige magbibigay ako, kasi pag pala nagbigay ako, bibigyan din ako. Pag pala naging mabait ako, magiging mabait din sa akin. Pag pala nag-offer ako, sabi ni Lord, ibabalik sa akin yung in-offer ko sevenfold. Hindi yun ganun. More than that, it's transformation. Ikaw, yung attitude mo, yung character mo yung binabago ng Lord doon. Na nagiging kamukha ka na ng ating Panginoon. Kasi when we give, we participate in God's redemptive work. The term there is we just participate. Hindi mo naman talaga kayang tapatan ang tinapos na gawa ng Panginoon, di ba? Pero yung maging part ka lang in your own small way, small little way, by giving, nagiging part tayo ng redemptive work ng Lord. We become vessels of blessing. Sarap no? Alulod ka, daluyan ka ng pagpapala. Channels of provision and reflection sa priceless love. Hindi man nila nakikita in the physical si Lord. Minsan wala pang relasyon yung unbeliever sa Panginoon. Because of you, nakikita nila si Jesus Christ. The harvest of generosity is not just material. It's eternal. Influence, honor, and legacy follow those who give freely. Kasi rewards na yan eh. It will just come to you naturally. Mahalaga lang muna na andon na sumusunod tayo sa kalooban ng Lord. So mag-reflect po tayo. What seed has the Lord God placed in your hands? Yan ba ay seed of time, seed of talent, seed of treasure? Sabi ko kanina, wag nating maliitin yung time kasi not all people merong oras, 'di ba? Maraming tao, maraming ang treasures, mayayaman, pero wala na silang time for the Lord. Even the talent that we have, kasi hindi naman lahat talaga binigyan ng skill, ng talent na needed for the ministry. So we can even use those seeds for the glory of the Lord. And then identify one person or ministry you can bless this week. Sana ganon, may application tayo. Kahit isa lang, narinig mo tayo, maging generous ako. Hanap ka ng isang person, somebody, na ishow mo yung blessing sa kanya. Then ask the Lord God to increase our capacity to give joyfully and wisely. Minsan kailangan din talaga nating hilingin yan kay Lord. Kasi minsan andun yung heart naman talaga natin to give. Pero wala tayong capacity, 'di ba? So, mag-ask tayo kay Lord. Kasi ang Lord din naman ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo ay patuloy na makapagkaloob na maligaya at merong wisdom na nanggagaling kay Lord. So, ang challenge, how can you be generous in this season? Whether in scarcity or abundance, generosity is always possible. What will you sow today that God can multiply tomorrow? Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Tinuturuan niyo kami ng heart of generosity. Siyang tunay nga, O Father God, na kayo ang siyang pinaka-generous sa lahat at nakikibahagi lang kami sa tinapos na pong gawa. Kaya Lord, ang panalangin namin na patuloy na empower niyo kami, Lord, na maging kamukha ninyo, na maging blessing din to other people, O Father God. At gamitin namin yung mga resources that we have, the seed that we have, the time, the talents, and even, Panginoon God, the treasures that we have for your glorification, O Father God. Salamat, Lord, na hindi ka nakatingin sa amount, kundi nakatingin ka sa aming mga puso na handang sumunod, handang mag-serve sa inyo, Father God. And I pray, Lord Jesus Christ, na yung mga blessing na kailangan namin, patuloy na kayo mag-provide nito more than our needs, even yung mga wants po namin, O Father God, mga desires ng aming mga puso. Naniniwala kami na kayo ang Diyos na nagpo-provide at nakakaalam nito. Kaya Lord, purihin ka, dakilain ka sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.